Sa unang episode, tinanong natin paano nagsimula ang illegal mining. Sa pangalawa naman, tinanong natin sino ang nagbabayad ng presyo nito. Pero ngayon, sa episode na ito, may isang tanong na natitira. Maaari ba talagang nating mapigilan ang illegal mining? Sa pamamagitan ba ito ng mas maigpit na batas? O baka damihan lang natin ng pulis? O kaya naman mas malalaki na yung mga multa? O baka kailangan nating baguhin kung paano natin nilalabanan ang problema? Magandang araw at welcome back sa Beneath the Surface. Ako si Liam, kasama sina Derek. Ako si Derek, Computer Engineering. At ako si Andre, Civil Engineering. At ito na ang final episode ng ating 3-part series tungkol sa illegal mining sa Pilipinas. Sa unang episode, pinag-usapan natin ang pinagmulan ng illegal mining at kung bakit patuloy itong nangyayari. Sa episode 2 naman, nakita natin ang epekto nito sa kalikasan, sa kabuhayan, sa kalusugan at sa komunidad. At sa last episode natin, nakita na hindi lang pala environmental issue ang illegal mining. Oo, economic side, social side, at may governance side. Kaya kung maraming dahilan ng problema, malamang hindi lang isa ang solusyon na kailangan gawin. At iyon ang pag-uusapan natin ngayon. Unahin muna natin yung obvious. Kung illegal ang mining, bakit kaya hindi na lang natin higpitan ang batas? Actually, may batas na naman tayo eh. Ito yung Philippine Mining Act of 1995 na nagre-regulate ng mining operations at nagtatakda ng permit at environmental safeguards. At saka may operations din ng DENR laban sa illegal mining. Granted, medyo under fire ang DENR ngayon, pero kahit may batas at enforcement, may mga bagong kaso pa din. Bakit kaya ganun sa tingin mo? Isa sa mga problema ay monitoring. Maraming illegal mining sites ang nasa malalayong bundok at kagubatan. Ito ay mahirap puntahan, mahirap bantayan, at hindi namang pwedeng nasa bawat lugar ang mga otoridad araw-araw. At kahit may sarang isang site, pwedeng lumipat ang operators sa ibang lugar. So parang naghahabulan sila? Oo, isa ra ngayon, lipat bukas. At saka may problema rin ang resources. Hindi lahat ng local government ay may sapat na personnel o kagamitan para sa regular na mamonitor ang mga lugar. At kung may mga korupsyon naman o kakulangan sa coordination, mas nagiging mahirap pa eh. Oo, kaya hindi ibig sabihin na walang silbi ang batas. Mahalaga pa rin dito, pero hindi sapat ang enforcement lang. At kung hindi naman sapat ang traditional methods, baka panahon na para gumamit ng ibang paraan. Derek, dito ka papasok. Bilang computer engineering student, sa tingin mo, paano makakatutulong ang technology? Actually, may maraming possibilities to eh. Halimbawa, yung IoT sensors. Pwede tayong maglagay ng sensors malapit sa protected mining areas para makaramdam ng unusual vibrations. So parang mararamdaman ng sensors kapag mabibigat na makina. Yes, exactly. Kung may tuloy-tuloy na vibration na hindi normal sa lugar, pwedeng maging senyalis yun ng may excavation o heavy equipment. At saan naman pupunta yung data nito? Pwede itong ipadala in real time sa isang monitoring center. Halimbawa sa DENR o sa local authorities. So, instead na hintayin pa na nilang may mag-report sa magkakaroon na inspection, magkakakuha sila ng alert. Mas mabilis nga ito eh. At mas ligtas din to. Kasi hindi kailangan ng tao na agad pumunta sa isang dangerous or remote area para malaman kung may suspicious activity. So di naman napapalitan ng technology yung mga tao? Hindi. So, we can say na technology helps people make better decisions faster. Okay. Pero hindi lang naman sensors ang pwedeng gamitin ito, di ba? Tama. Pwede rin tayong gumamit ng drones. Kung may malaking kagubatan o bundok na mahirap puntahan, pwedeng gamitin ang drone para makita kung may bagong clearing o excavation. Tsaka pwede rin ikumpara ang images over time. Example, nitong itsura nito noong January,
tas ganito nung June. Kaya kung biglang may malaki pagbabago, May kailangan na talagang tignan. Yes, exactly. At dito rin pwedeng pumasok ang AI. Pwedeng turuan ang isang system na makakita ng patterns sa satellite images o aerial images. Halimbawa na dito ang biglang land clearing o bagong excavation o pagbabago sa vegetation. so parang system na nagsasabi, uy, may nakita ka ba dito? Hindi ibig sabihin na automatic ng illegal mining yun. Pero pwede itong maging early warning para sa mas mabilis na maimbestigahan. Kaya importante yan Hindi lang kailangan ng technology na sabihin agad, illegal ito. Pwede mo nang sabihin, kunwari, check this area muna. Pero paano kaya kung hindi government ang unang makakita? Paano kaya kung ordinary citizen lang? Pwede siguro, tama yan. Pwede magkaroon ng parang community reporting system. Halimbawa, isang mobile app kung saan pwedeng mag-submit ng picture, video, tsaka location ng suspected illegal mining. At pwedeng i-record ang GPS location. So, mas madaling malaman kung saan nangyayari ang report. Pero hindi kaya delikado ito? Kaya hindi ibig sabihin na pupunta mismo ang citizen at harapin ang operators. Report lang. Then, trained authorities ang mag-verify. Oo, importante rin ang verification. Hindi lahat ng report ay automatic na tama. Kaya kailangan pa rin investigahan. Mamaya, meron pala silang certification. So, balit, technology can connect three things. Yung citizen reports, monitoring systems, at yung government response. Yes, exactly. Pero wait, kung may sensors, may drones, AI, at yung mga mobile apps, solved na kaya ito agad? Hindi. Agree, hindi. Kasi technology can detect a problem, pero hindi nito kayang lutasin lahat ng dahilan kung bakit may illegal mining tayo. At isa sa pinakamalaking dahilan, Ang kabuhayan. Kung ang pagmimina ang isa sa kakaunting paraan para kumita ang isang komunidad, kahit mahuli o may sira ang isang mining site, maaari pa rin bumalik ang problema sa ibang lugar. so kailangan pa rin natin ng ibang option. Paano kaya kung sa halip na tignan natin ang communities bilang victims lang, gawin natin silang bahagi ng solusyon? I like that idea. Pwede natin sabihin na una, ang education. Kailangan maintindihan ng communities ang long-term effects ng illegal mining. Hindi lang, bawal ito. Kundi, bakit ito bawal? Tsaka, ano-ano ang epekto nito sa tubig, sa lupa, o sa kalusugan, sa kanilang sariling kabuhayan, tsaka yung lahat ng masamang epekto nito na pwede nilang maintindihan. At pwede rin tayo siguro magkaroon ng environmental programs sa school at barangays. Parang like tree planting, watershed conservation, at information campaigns. At sa social media naman, lalo na sa mga kabataan. Oo, pero hindi lang sapat ng awareness. Kailangan ding may alternatibong kabuhayan. Kagaya ng ano kaya? Una, sustainable agriculture. Or pangalawa, yung agroforestry or ecotourism o legal na small-scale businesses. I think kasama na rin dito yung skills training at financial support para hindi lang sabihin sa mga tao, tumigil kayo, kundi ito ang ibang pwede ninyong gawin. Sa tingin ko isa yun sa mga pinakamahalagang leksyon sa project na ito. Hindi lahat ng tao pumapasok sa illegal mining ay gustong sirain ang kalikasan. Para sa iba, wala lang silang ibang pagkakakitaan. Kaya kung gusto nating baguhin ang behavior na ito, kailangan din natin baguhin yung mga opportunities. At dito, makikita natin na hindi lang isang profession lang ang kailangan. Ang government ang nagpapatupad ng batas. Engineers ang pwedeng gumawa ng monitoring systems at infrastructure solutions. At environmental scientists ang nagbibigay ng research para sa policies at conservation. Teachers ang schools ang tumutulong magturo ng environmental responsibility. Ang mga komunidad naman yung mga nagre-report at nakikilahok sa mga conservation. Businesses can also help.
Halimbawa, mas responsable sa pagkuha ng raw materials at pag-iwas sa illegally sourced minerals. Tayong mga kabataan, May role din tayo. Hindi man tayong gumagawa ng mga national policies, pwede tayong magbahagi ng mga impormasyon, gumawa ng mga awareness campaigns sa social media, sumali sa mga environmental activities, at maging mas responsable sa mga desisyon natin. Derek, kung ikaw naman mismo ang tatanungin, bilang isang computer engineering student, ano kaya ang kaya mong i-contribute sa problemang ito? Para sa akin siguro, ang pinakamalaking contribution namin ay ang kung paano gamitin ang technology para gawing mas mabilis at mas accurate ang monitoring. Halimbawa na siguro dito is gumawa ng sensor network, i-connect sa cloud, gumamit ng AI para sa data analysis at gumawa ng dashboard para makita ng authorities kung saan may unusual activity. So parang from the hardware, To software, from sensors, to data, from data, to action. at doon magiging useful ang engineering. Hindi lang tayo gumagawa ng technology dahil kaya natin. Gumagawa tayo nito dahil may problema kailangan masolusyonan. Yes, exactly. Kaya naman, balik kaya tayo sa tanong natin, can illegal mining actually be stopped? I-freeze natin yung tanong, no? Hindi ito mapipigilan ng isang solusyon lang. Hindi sapat ang batas, hindi sapat ang technology, hindi rin sapat ang awareness. At hindi rin sapat ang community action lang. Kailangan silang paglamahin. Ito lahat. Katulad ng government enforcement, technology, research, education, alternative livelihoods, at community participation. Galing no, parang puzzle lang. Hindi kompleto kapag may isang pirasong nawawala. Sa 3 episodes natin, may isang bagay na paulit-ulit nating nakita. Ang illegal mining ay hindi simpleng problema lamang. May pinagmulan, may mga taong naapektuhan, at may mga sistemang nagpapatuloy dito. Kaya hindi rin dapat simple ang solusyon. Kailangan nating gamitin ng technology, pero dapat may tao sa likod nito. Kailangan din ng batas. Pero kailangan din nitong matupad. Kailangan rin ng community participation. Pero kailangan natin bigyan ng communities ng mga mas magandang pagpipilian. At siguro yun ang pinakamahalagang lesson ng Beneath the Surface, no? Hindi sapat na alam natin ang problema. Kailangan nating maging bahagi ng solusyon. So, sa unang episode, hinukay natin ang pinagmulan. Sa pangalawa, nakita natin ang kabayaran. At ngayon, tinignan natin yung mga posibilidad para sa solusyon. Mas maayos na enforcement, Mas sustainable na kabuhayan, mas matalinong paggamit ng technology. at mas aktibong communities. Dahil ang illegal mining ay maaaring magsimula sa isang malayong bundok. Pero ang epekto nito ay maabot sa ating lahat. Hindi natin kailangan maging eksperto para makialam. Hindi natin kailangan maging opisyal para gumawa ng pagbabago. Minsan, nagsisimula lang ito sa pagiging informed, sa pagtatanong, sa pagsasalita, at sa paggawa ng tamang desisyon. Ako si Andre. Ako naman si Derek. At ako si Liam. This has been This has been Beneath the Surface. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa paglalakbay na ito. And remember, hindi sapat na hukayin natin ang problema. Kailangan din nating hukayin ang paraan para malutas ito. Wala ka bang napapansin sa iyong mga kapaligiran? Kay dumi na ng hangin, pati na ang mga
ilog natin.